Sa totoo lang naman, nanghula ako eh. Kaya Nanghula ka lang pala. Oo, kaya nga nanghula ako dahil siya na nagsabi sa akin. Ah, magaling ka mahula. Nagkakatotoo yung hula mo. Oo. Yan talagang best friend niya ng dapat sana, kasi yan talaga nagsususol na parang mayroon akong babae, ganun. Kailan kaya ako nagkababae? Yan talaga si Rachel, sir. Ko sa'yo Yung talaga eh. nagsususol. Inaano mo na talaga, sinatagal mo na ako eh. Magkahiwalay kami. Hindi. Yan talaga. Okay, bago ang lahat, bakit po siya nananakit? Ano po yung dahilan kung bakit niya kayo sinasaktan? Yung dati po, Sir Idol, yung maliit pa, yung mga bata ko, dati po, ano po siya, babaero yun. Babaero. Babaero, Oo, yun tapos yung palagi nananakit namin- pa. Oh, yun yung dati namang ginawayan. So, yung nag-work kami, pag wala siya sa trabahoan ko, wala siya nakaabang sa akin. Pag uwi ko, wala din siya sa bahay. So, hinanap ko siya. Yun yung papel ko sa kanya. Hanapin ko kung saan siya. Kaya gusto ko pauwiin siya, pauwiin. Okay. Kahit na lang kung saan nagpunta. Tapos, yung time na yun na doon sila sa bodega ng tinatrabahuan niya. Tapos Okay. nag-iinuman. Doon yung nag-aaway kami. Yun yung piklat dati. Ito yung piklat dati. Oh, Nauntog ako sa... Iuntog niya. Oh, kaya yung nauntog ko. Inuntog niya. Oh, inuntog. Na, Okay. dire sa sa Pader. 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 Oo po, dati. Kasi Pero hinanap wala niyo lang siya ako, hindi at ako. no, nakita Tapos, niyo siya nakikipag-inuman. Yung gagawin niya, Mm. maglayas siya, pumunta siya sa, aalis siya, pumunta siya sa kanyang ina. Tapos, Okay. Pag may nagawa siya pag magawa siya ng kasalanan, tapos, pag mga ilang araw na, mga 2 weeks ba, or 3 weeks, umuwi naman siya sa bahay. At pinapatawad niyo po palagi. Kasi sir, gusto ko yata yung buo, yata yung pamilya ko, yung mga anak ko. Kasi legitimate yun siya eh. Opo. Pero ma'am, dapat sa oras na sinaktan kayo ng inyong boyfriend, live-in partner, asawa, physical na sinaktan kayo, mag-demand ho agad kayo. Kasi ulit at ulit yun eh. 99% ng mga lalaki na nanakit sa kanilang mga partner. Kagawad Isagani, magandang hapon po sir. Ang kanyang reklamo, paulit-ulit niyo po siyang sinasaktan. Kayo raw po ay babaero na nananakbugbugero pa. Ano po masasabi niyo sir? Sir? Sir, yung pagsaktan, sir, yung physical, wala talaga yan, sir. Wala talagang problema, wala talagang mayroon akong ginawa yan, sir. Alam ko yan, hindi talaga ako nagsinungaling. Wala talaga, sir. Siya lang talaga kasi sir, yan talagang best friend niya ng dapat sana kaming magkapamilya, okay na sana. Kasi yan talaga nagsususol na parang mayroon akong babae, ganun. Kailan kaya ako nagkababae? Doon pa ako nagtrabaho ko sa hardware, sir. 2003 pa, wala na talaga. Doon na, ang sabi ko sa niya, nagkwento na kami dyan, pass is pass, wala na yan. Pag dito na ako sa barangay, yan, ang sinabi niya, mayroon akong karelasyon na sekretary doon sa barangay. Siya ang napatawag sa barangay, sir. Siya ang tinawag sa barangay doon sa sekretary namin. Pinatawag niyan siya. Sabi mo wala talaga at hindi ka talaga nananakit. Ano po yung peklat sa noo, sa kanang bahagi ng noo ni ma'am na sinabi po ni ma'am, inuntog niyo po? Aksidente yan, sir. At aksidente talaga yan, sir. Aksidente. Nahawakan ko siya, sir, niya. Nahila ko. Para lang talaga kasing nag-away kami. Pero kayo nga, matagal na yun, sir. Parang 2002 pa lang siguro. Okay. Ano itong mga pasa sa balikat, sa braso, sa tagiliran niya? Oh, daming pasa. Ano yung aksidente din? Puro aksidente? Sir, sorry, sir. Sorry talaga, sir. Wala talaga akong ginawa, sir. Sorry. Sorry lang. Sir, talaga, may sir. medical certificate na magpapatunay kayo po'y nananakit at meron pong ebidensya na talagang nandun yung mga pasa. Based doon pa sa medical certificate na sinasabi, oo, yung mga pasa ay dahil sa trauma ng pambubugbog. Oh, kukontrahin mo pa itong medical certificate. Pag nagkasuhan, tatangkapin sa korte ito, yari ka. Kung gano'n ang sabi niya, sir, okay naman lang, sir. I-accept ko na lang yan, sir, na ako nagkasala. Wala namang problema. Okay. Kung ganun, Yun ang maganda, magpakalalaki ka. Kung ikaw ay nananakit, mag-sorry ka, kailangan mo siguro ikaw ay mag-therapy o anger management and all para mawala na yung ganong klaseng pag-ugali mo na nananakit sa iyong partner. sir, wala na, sir. Kasi one of these days, sir, baka sa kalaboso ka na lang magkikita o ikaw ay sa kalaboso ka hantong. Sir, di ba sa barangay, kayo po yung nilalapitan first line of defense doon sa mga constituents ninyo na biktima ng pananakit o vowsy. Kayo po Yes, sir. ang
dumidinig doon sa mga reklamong tulad niyan. And yet, ikaw pala isa sa mga nananakit. Mismo, misis mo pa. So, kung ako sa iyo, sir, mag-sorry ka and then magpa-therapy ka kung anong dapat gawin na para yung ugali mong nananakit sa partner mo, sa misis mo, mawawala na yon. Hindi mo na mauulit. At depende ngayon kay Ma'am Vanessa kung siya hubay magpapile ng kaso against you. Okay, sir. Yun ang mas maganda. Dito maimik ka na lang kasi. Oh, Ma'am Vanessa, anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Kasi ang sinasabi niyo po, ma'am, kanina, lahat daw ng pasa niyo, parang kagagawan mo, parang sinadya mo para ikaw magkaroon ng pasa. Binaliktad niya, sir. Binaliktad, sir. Yung last niya na ginawa sa akin, witness yung anak ko, sir. Witness yung anak ko. Gusto niyang hampasin ako ng botelya ba yon? Tapos yung nakita yung anak ko ng youngest ko, inawat kami, sir. Witness yung anak ko, sir. Naku, child abuse yun. Nasinungaling, sir. May dugtong na child Ano po, abuse. sir? Oh, witness yung anak ko, sir. Inawat ako, sir, kasi hampasin ako ng ng botelya. Botelya ba yun? Yun yung hindi ko na ano, sir, sa akin, sir. Last year, na-trauma ako, sir. Emotionally, last week, sir. Lahat yun, sir. Sir, nanginginig ako. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Sabi ko sa mga anak ko, panahon na siguro yung ama niyo, pinagsabihan niyo. Kasi pag nag-aaway kami, sir, hindi kami hindi yung nagsalita yung mga anak ko kasi mahadlo. Matakot. Matakot. Matakot sa kanya kasi, sir, yung mga anak ko, sir, nakaranas din ng sampal. So, sabi ng anak ko. Pati anak nyo? Dati, babae, lalaki, o kahit yung tatlong anak ko. Pero tatlo lang. Yun yung kuan niya. Pero sinabihan ko siya, ba't ginanon mo? Okay. Kaya hindi naman magsalita yung mga anak ko, sir. Doon magsalita sa iba kasi magalit. Hindi siya magsalita kasi pag magsalita yung mga anak ko, sumbatan ko siya, ba't ginawa mo sa anak ko natin? Pati si breast pan sinaktan? Opo, malalaki talaga yan. Hindi naman physical pero sa emotional. Nagkasakit na talaga ako sa puso sa ka-stress nito kasi lagi nananakit talaga yan. Ito naman kasi, tingnan pagbawalan naman ako magsabi kasi siguro maawa man siya pero ako wala na akong maawa dyan eh. Kasi yung last week, pinapatawad naman talaga yan. Pwede ako lang, parang ito na talaga ang katapusan ng pagkalalaki ko eh. Sandali, sir. Katapusan ng pagkalalaki mo. Butit alam mo, sir. Kuya Gani, ang taas ng respeto ko sa'yo eh. Inaano mo na talaga, tinatagal mo na ako eh. Para magkahiwalay kami. Hindi. Yan talaga. Hindi nga kasi mananakit ka talaga. Yan nagsabi. Hindi Kagaya nga. ng ginawa niya sa Magpalaban ka kahit kanino. Kaya nga ako nagpalaban kay Sir Idol eh, kasi hambugiro ka eh. Tapos sabi mo pa, Hambugiro meaning mayabang. Pinalabas na sa likod ko. Yan talaga. Sabi mo pa, nag-jerjer si Ate Balita Kapande, ayaw mo respetuhin. Yung mga pulis na nag-responde, ayaw mo respetuhin kasi hambog ka eh. Ngayon, sabihin mo na. Kasi Pati ito pulis yung na niyang galangin. Hambog talaga yan, Sir Idol, kasi nga, ito naman. Iwan ko sa Ayaw iyo, na ma'am. kasi ito. Ikaw pa Oo yung lang, ayaw nangutang na magsalita. Ako pa yung magdadala ng mga gamit mo doon sa bukid. Ako pa manghambog. Wala, oo nga. Kaya nga ako nagtaka sa'yo, Kuya, ganyang bait-bait mo, bakit naging ganyan ka? Ikaw nagbigay ng sulsul sa asawa ko na mayroon akong babae. Wala namang katotohanan. Kaya nga pinatawag na barangay yung asawa ko kasi walang katotohanan. Yan ang talagang totoo. Huwag ka sinungaling. Ako ba nagsabi na may babae ka? O sige kayo mag-usap eh. Wala akong alam na may babae ka eh. Asawa ko. Ikaw nagsabi, marami. Yung last year po, yun pong nagkagulo lahat kasi fiesta namin May sa barangay. Okay. Gulo na yan eh. Fiesta namin May sa barangay. Tapos may session sila end of the month. Tapos Okay. tinatawag ako doon. Invitation daw. Yeah, invitation, hindi alam ng asawa ko na iniimbitahan ko sa kanilang kapitan. Iwan ko pagpunta ko doon, Okay. ay alas 7 ang time ko sa punta ko doon. Na alas 10 na lang, na oras, hindi pa ako pinapasaka sa session nila. Hindi pa ko Okay. impenset. So sabi ko sa sarili ko, ako na lang magpunta, magnak. Sabi ko nga, kanang, good evening po, anak. Sabi ko, may gabi eh. Opo. So ngayon, yung nagpatawag sa akin, yun pala yung sekretary nila nagpatawag, sabi niya. Tapos may pinost ako sa concerned citizen lang pag-post ko sa barangay, sa fiesta namin kasi nag-run out yon. Yung lalaki na yan, nagkakilala kami nito 2019. Okay. Ang payat-payat, kung makita mo, may pruiba ako dyan. Ang payat-payat, ang pangit-pangit nga, sabihin ko sa'yo. Tapos yung asawa na yan, hindi ko alam pala na maraming bisyo. Siya may sabi sa akin na yung asawa ko kasi sa totoo lang naman, nanghuhula ako eh. Alam naman ni Kuya Jun yan, nanghuhula ako. Siya nanghula ka lang pala. Bakit kaya nga nahulaan ko siya na nagsabi sa akin. Magaling ka mahula. Nagkakatotoo yung hula mo. Oo, siya nagsabi sa akin na
sa kanya, ay, kasi dinala siya ng isang kaibigan ko, ini-interview, sabi ko, ang tagal-tagal mo na palang, battered wife, nag-iiyak siya sa harapan ko. Siya naman nagsabi na, yun kasi asawa ko, dati, babaero yan, magsasabu yan. O, ako na magsabi ha. Okay. Siya magsabi sa akin, magsasabu yan. Kahit saan yan nagpunta, pinapuntahan ko yan, kahit saan yan. Wala man akong ebidensya na nagsasabu. Ano pong iyong mensahe kay Kagawad bilang best friend po ni Ma'am Vanessa at kayo po palaging testigo sa mga pananakit or nagsusumbong sa iyo si Miss Vanessa? Ano pong mensahe mo? Ang mensahe ko lang po sa kanya is dapat yung mga magandang kaibigan ni Madam Vanessa, huwag niyang kontrahin dahil po pinagdasal ko yung marriage nila na hindi sila maging magulo. Hindi lang niya maintindihan kasi pag nagdasal ito, Ito sabi niya nagbigay ng demonyo. advice, ganyan sa advice mo. Bakit Opo. bakit ako Ay, wag ka munang magsalita kasi kami muna. Secretary, ganyan ba yan? Ito yan, tapos wag kang bastos kasi ito na yan. Tinawagan ka ng, Kung bastos pinatawag ka- ka sa barangay. Talaga ikaw pinatawag sa barangay. Hindi naman ako. Kasi mayroon kayong binigay na hula na mayroon kaming relasyon sa secretary. Ano Wag yung kang secretary? wag kang ganyan kay Wag yan ganyan. Kasi- wag mong ilihis yung usapan dito kasi Ninang yun ng kung matino secretary. kang Kasi tao, naman- makinig ka dyan. May edad ka na at saka ako, bata pa lang ako. Kaya pangaralan kita. Bago ka naging konsehal, mag-advise ng ganyan. maging konsehal ka man o hindi, alam mo sana ang pagiging mabait sa mga anak mo at saka itong asawa mo, bakit mo sinasaktan? Ako lang naman may lakas loob na lumapit dyan kay Idol Rabia. Bakit Okay. ka maging mahirap kausapin? Ito pa yan, Sir Idol, yung boyfriend ko daw, pinupost niya sa Facebook, tapos daw siya, si Vanessa mawala yung boyfriend ko. Kasi sila daw nag-ana-ana, nag-jer-jer, sir, tapos nagtilap-tilap daw sa Ang bastos naman ng konsehal na yan. Kaya nga ako napuno eh. Sir Idol, ikaw naman ang namamagitan eh. Kaya nga wala man akong Hindi po. may Ang, sipa ang na. sa akin po, Saan ma'am, kami kung lumapit, magdemanda-demanda yun sa akin. Gusto ko nga rin magdemanda dyan. May nagkasakit na nga ako eh. Bakit ka magdemanda mo si Kagawad? Ba't mo demanda si Kagawad, ma'am? Galit-galit niya sa akin na ako daw ang may turo sa kanya kung anong gagawin. Hindi ko nga alam kung anong suot niya nung araw. Hindi ko nga rin alam Okay, kung anong sige. Ang gusto ko nga sana, hindi na siya magbigay ng advice doon sa asawa ko magsusulsol ng mayroong babae. Yung live-in partner niya is police. Kasi yung police, sinabihan ko, ikaw talaga sir, ano naman kayo, walang public servant ba ka? So sana, doon ka sa center para naman mawala na tong kagalit ng asawa ko sa barangay namin. Okay. Yan talaga ang purpose ko. Pero bakit palagi kahit tawagin mo pa, siya talaga ang mayroon doon sa barangay. Okay, Ma'am Vanessa, anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Thailand ko ng kaso, sir. Pakulong yan. Kasi, sir, siya ang nagpagtawag sa pulis, siya ang nag-walk out. Tapos, hindi kami kinausap. Yung kinausap niya, yung kapitan. Kapitan, below the belt daw ang tingin ko sa kapitan. Ba't below the belt? Sabi niya, sumba. Oh, ba't below the belt? May ako kasi, may record ako. Ba't below the belt ang tingin ko sa kapitan mo? Nga, hindi Sige. naman kami nag-usap yung Sige, kapitan mo. ganito po, ma'am. Ha? Una, address ko kay Miss Richelle. Miss Richelle, napakabuti mong kaibigan. Nagbibigay ka ng moral support kay Miss Vanessa bilang isang kaibigan. Pero ang advice ko lamang po sa iyo, Miss Richelle, baka pwedeng hinahinay ka na sa pakikialam sa buhay nilang dalawa. Baka pwedeng wag ka na muna manghula kasi dun sa hula-hula, doon lumalaki yung problema nilang mag-asawa. Laylo ka na muna. Okay? Kung ano yung problema ng dalawa, let them solve their own problems. Huwag ka na magdagdag at magsulsol. Yun na po yung saga ng akin. Now, si Kagawad, it's up to you kung ikaw ay magmakaawa, humingi ng pasensya kay Mrs. Nasa iyo yan. Sargento Bacos. Ma'am, dalawang kaso ni Kagawad dito yung bawsi at saka child abuse kasi pati mga anak daw sinasaktan at sa harap ng mga anak sinasaktan itong ni Kagawad si Mrs. Yes po, sir. Sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan itong si Miss Vanessa para i-assess nyo po kung ano yung mga narapat na kaso at base po dito sa mga ebidensyang hawak ni Ma'am Vanessa at mga medical certificate, kung ano po yung narapat na kaso, isampan nyo po. Pero para sa akin, offhand, nakikita ko po yung bawsi plus yung child abuse. Yes po, sir. So, Kagawad, pasensya na. Sasampahan ka ng kaso ni Miss Vanessa at tutulong kami at nandyan yung PNP. The best thing that you can do siguro, magpagamot ka muna. Kasi para sa akin to yung mga lalaking nananakit sa mga misis, may mental issue. Really, may mental health issue. Marami ako alam ganun lalaki na nananakit sa kanilang mga partners. Wala akong respeto. Ang tingin ko sa mga lalaki na nananakit sa kanilang mga partners, ipis. Totoo yan. Hindi lang ipis, may ganun pa. Hindi mo gamitin dahilan dahil si Mrs. mo bunganga o si Mrs. sinusundan ka at sinusundo ka na or si Mrs. ay
meron siyang ugali na hindi mo gustuhan para bugbugin mo, hiwalayan mo na lang kaysa bugbugin mo. Diba? Sige po, Miss Vanessa, sasamahan po namin kayo kay Sergeant Bacus. Okay? Maski wag mo na isama, Ma'am Vanessa, si Miss Richelle. Maski ikaw na lang at saka yung staff ko. Wala lang. Wag na, ha? Pwede ra ako. Pwede ra ako, sir. Pwede ra ako. Sige, sige. Muadto kami din ha sa Cebu, ma'am. Ug tabangan ka. Okay, mukuyog ta sa police station. Okay? Oo. Dagan salamat, ma'am, ha? Kanang, sir. Kanang, wala, nganong, ba't hindi ko nila nireleasa ng DPO sa kapitan? Ako nang bahala ka sa kapitan. Akong bahala. Opo. Muhatag ka ng BPO. Whether she likes it or not. Oo. Muhatag. Kinahanglan Yung muhatag siya kapitan. BPO sa imo para laban din kay Kagawad. Okay? Sige po. Kagawad, Sir. steady ka muna. Nako, kapag sinaktan mo si Mrs., lalong madadagdagan yung kasalanan mo. Pag oras na sinaktan mo si Mrs., tatawag siya sa amin, padadampot kita. Sa maniwala ka sa hindi. Okay? Okay, sir. Thank you po, Kagawad. Chairwoman, Sir. i-release nyo na po yung Barangay Protection BPO. Order laban dito kay Kagawad kasi may reklamo pala itong si Mrs. na nanakit si Kagawad. So, meron siyang mga ebidensya, papakita sa iyo. I-release mo na yung BPO. Yes, sir. Very good. Salamat po, Mama. Thank you, Okay. thank you, sir. Okay, thank you.